Proceed tayo sa first question. Pakiulit na lang kung saan ka nag-work, anong position mo? My name is Princess Gillian de los Reyes, and I'm working at Watson's Personal Care, and I'm an RPH slash supervisor since I'm in a pure drug. Thank you. So, for the next question po, paano nakaka-apekto yung pakisama sa workplace mo? Yung pakikasama kasi para sa amin is malaking impact, especially sa work. Kasi, 'di ba, culture naman natin Pilipino talaga na makisama, pero hindi naman natin masisisi na may mga tao talaga na, hindi hindi pa gano'n kagamay yung pakikisama. Pero for me, yung pakikisama para sa'kin sa trabaho is parang kapag nakikisama ka kasi sa isang tao, nakaka-gain ka rin ng respeto. So, I think yung pakikisama is malaking impact especially sa trabaho. Thank you. So, next question po, how about yung utang na loob naman po? Paano siya nakaka-apekto sa workplace? Yung utang na loob, kung specific na utang na loob, kunwari may nagawa sa'yo yung ka-work mo na, pagkakaroon ng utang na loob para sa'yo, yung gano'n. So, para sa'kin yung gano'n na tipo is malaki rin yung impact niya. Pero hindi mo kasi puwedeng sabihin na, may utang na loob ka sa'kin. So, kailangan, kumbaga ibalik mo sa kanya yung utang na loob na yun. Though nasa culture natin na yun, na kapag may utang na loob ka sa isang tao is kailangan mong suklian. Pero sa trabaho kasi hindi laging gano'n. Kasi para sa'min, kapag kapag kunwari, hindi naman sa posisyon, pero kapag kunwari kasi may nagawa sa'yo yung tao na nagkaroon ka ng utang na loob sa kanya, hindi yun necessary para sa'min na kailangan mong suklian. Yung pakikisama kasi as long as nakikisama ka, as long as na nakikibagay ka, as long as na nagbibigay ka ng respeto sa mga tao na nakakasalamuha mo araw-araw, malaking bagay yun sa'min. Kasi kapag wala kang gano'n, wala kang, ano bang tawag dun, kung hindi ka magiging sensitive sa gano'n, hindi ka makaka-gain ng respect, eh. Lalo na kapag kunwari siyempre sa work may mga nauuna talaga na pumapasok dun, tapos may mga bago na pumapasok. So kapag baguhan ka kasi kailangan mo munang makisabay, kailangan mong makiramdam, kailangan mong makisama, kailangan mong maging ng respect nila, kailangan mong makuha yung loob nila. Pero dapat may limit din. Kasi hindi hindi dapat lahat ibibigay mo. Kumbaga pakiramdaman mo, dapat marunong ka makibagay, gano'n. 'Yun. Yan. Wait lang, sa tingin mo, kung gano'n siya nakikipagsa para makita ano naman yung disadvantage na bibigay niya sa workplace? Yung malaking disadvantage niya, minsan kasi napapasobra na. May mga bagay na kunwari kapag paulit-ulit na, kapag sobrang bait mo, kapag sobrang nakikisama ka tapos sila hindi na wala na sa gano'ng bagay, na kumbaga out of respect na yung ginagawa sa'yo. Yun yung disadvantage niya kasi kumbaga para sa'yo hindi mo na alam kung totoo pa ba yung tao na yun, kung paano ka niya pakisamahan. Kasi may mga tao talaga, admit it, marami talagang tao na minsan yun na kasi yung ginagawa nilang, tini-take advantage na nila yung pagiging mabait mo, yung gano'n. Yun yung feeling ko yun yung pinaka-disadvantage niya kasi may mga tao talaga na sa sobrang bait mo gagawin na lang nila yung, ganito lang pala siya so puwede kang mag-take advantage, may mga gano'n talaga. Pero siyempre kung kung totoo kang tao, kung totoo kang ano, 'di ba, kahit minsan kasi kahit alam mo na ginaganon ka hindi mo na lang pinapabayaan mo na lang, eh, para, makibagay na lang sa kanila, sige gawin mo na lang kung ano yung puwedeng gawin, gano'n. Yan, thank you. So, paano naman sa utang na loob, ano yung disadvantage niya sa workplace mo? Yung disadvantage ng utang na loob, so yun nga, may mga tao kasi na kapag kunwari may utang na loob ka na, Take advantage. na gagawin na nila na, "Uy, may utang na loob ka sa'kin, may ginawa ako para sa'yo, so dapat gawin mo 'to para sa'kin." Yun yung pangit. Kapag may utang na loob ka kasi ikaw yung maaano, eh, kumbaga makokonsensya ka, eh, kapag hindi mo ginawa yung bagay na alam mong ikaw lang makakagawa tapos 'pag hindi mo ginawa magiging kasalanan mo pa, yun yung disadvantage niya. Ayan, so, ano naman sa dalawa? Ano sa akin, disadvantage ba rin pakisama? So, sabihin naman natin yung results sa workplace. Bilang, sa posisyon ko ngayon, bilang mas nakakataas sa kanila, para sa'kin, hindi ko na kasi inaano yung kung nauna ka sa'kin or, mas matanda ka sa'kin, ganyan. Ang ginagawa ko kasi kapag ganyan is kinakausap ko sila one on one. Tas sinasabi ko sa kanila kung ano man yung sinasabi nung isa, kung ano man yung, reklamo nung isa. So ang ginagawa ko pinapaintindi ko sa kanila lahat. Kay Watsons kasi meron kasi kami laging ano, parang pep talk. Kumbaga mag-uusap kayo as a team. So ilalabas sasabihin niyo dun kung ano yung masasabi niyo sa bawat isa. So kapag nasabi na nila kung ano man yung puwede nilang sabihin, kung ano man yung puwede nilang, sabihin dun sa kasama mo, dun mo na lang sila, didiretsuhin na hindi dapat gan'to, dapat lahat tayo align. Kasi hindi magwo-work yung isang trabaho kung hindi kayo align lahat, kung hindi iisa yung mission niyo. So dun sila naaano na, so dun na magbibigayan na, sorry nagagawa ko pala 'to na hindi ko alam." Kasi may mga tao kasi talaga na hindi sila aware sa ginagawa nila. May mga tao rin kasi talaga na nagpapanggap lang kahit alam nila yung nangyayari sa paligid is,
alam mo yun, nakikisabay na lang sila. So, pangit kasi yung gano'n. So, mas maganda kapag lahat kayo is open and lahat kayo is nag-work as a team, yun. So, thank you so much, Ate.